And then here under the grace, tayo ay mga believers under grace. Hindi tayo believers under the law. Ang mga believers under the law ay ang mga Israel. So tayong mga Gentiles ay hindi tayo kasama diyan. So ang tawag sa atin na mga Gentiles, dito tayo nabigyan ng isang pagkakataon. So, ang apostle ng mga Hintel ay si Apostle Paul. Okay? Ang apostle natin ay si Apostle Paul, hindi yung mga 12 apostolat. Kailangan maging malinaw sa atin, mayroong 12 apostol ang Panginoon para dito sa Israel. Sa Israel kasi mayroong 12 tribes. Mayroong 12 tribes ang Israel. So pumili ang Panginoong Jesus ng 12 apostles representing the 12 tribes of Israel. Si Apostle Paul pinili para sa ating mga Hintel. Si Apostol Pablo ay mayroon siyang sinulat na book from Romans to Philemon. So, ito yung time na kung saan tayong mga believers naniniwala dito sa mensahe tungkol sa cross, pero dito po ay under the law of Moses, nababanggit yung cross, pero iba po ang kanilang pananaw patungkol dito. So tignan lang natin ang konting background ha. Buksan yung Bible niyo sa Deuteronomy 21. Okay, 21. Deuteronomy 21, 22 hanggang 23. Deuteronomy 21, 22 to 23. Alamin lang natin saglit yung konting background dito po sa cross bago natin i-explore. Pakibasa. Sige. Ito, microphone. Here, para marinig. Deuteronomy 21. Deuteronomy 20, chapter 21, verse 22. And if a man have committed a sin of worthy of death, and he be put to death, and thou hang him on a tree. Verse 23. His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt not in any wise bury him that day. For he that is hanged is a curse of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God given thee for an inheritance. So, napansin nyo, sa time dito, under the law, ang tao pag nagkasala ay parurusahan at ibibitin sa punong kahoy. Yun po yung cross. Ipapako or i-crucify yung taong makasalanan. Kaya na-mention under dito, pero hindi siya ipinapangaral as magandang balita ang cross. Yan po ay ipinapangaral noon as bad news. Kumbaga bad news yung tungkol sa cross. Dahil ito po yung tinatawag na capital punishment. Doon po ipinapako, pinarusahan ang mga makasalanan at ganun po ang kanilang konsepto pag sinasabing cross. Okay? At si Jesus Christ, nung siya'y dumating, binanggit din niya ito na siya din ay papatayin at ipapako sa cross. Basahin niyo yung Lucas. Luke chapter 18, 31 to 34. Sige po, bago natin i-explore yung ating lesson. Luke 18. Then he took unto him the 12 and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall accomplish. For he shall be delivered
unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. 34? And they understood none of these things, and this saying was hid from them. Neither knew they the things which were spoken? Okay. Spoken. So, alright. Napansin nyo, even the Lord Jesus Christ, di ba? Sa time ni Moses, na-mention ang cross as punishment. Ginagamit ang cross as punishment. At si Jesus Christ, isa siya sa, naipako. Okay, si Jesus Christ, isa sa naipako sa cross. Ang tanong, si Jesus Christ ba'y makasalanan? Bakit siya pinatay? Hindi siya makasalanan. Ang kasalanan ng tao, inako niya. Kaya siya'y namatay. Basahin niyo sa 2 Corinthians. 2 Corinthians 5:21. Para malaman natin kung bakit ang cross ay good news. Okay? Si Jesus Christ na walang kasalanan, namatay sa cross, namatay siya doon, ipinako siya, ang makasalanan, di ba yung tao? Ang tao dapat ang mamatay. Pero ang Panginoon, siyang namatay, walang kasalanan, naging makasalanan dahil inako niya yung kasalanan natin. Pakibasa ang 2 Corinthians 5:21. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Ano pong nangyari? Siya po ay naging makasalanan para naman ang tao ay maging righteous. Kaya, ang mga believers po dito, yung mga tinatawag na believers, ay tinatawag din righteous. Bakit? Paano nangyari naging righteous? Naging righteous dahil ang tao ay naniwala dito. Ang tao naniniwala sa mensahe ng cross, siya'y itinuturing righteous, ang Panginoong Hesus siya'y nagiging makasalanan. Okay? Si Jesus Christ ay naging makasalanan, tayo'y naging righteous. Yung mga believers sa time natin ngayon, nagiging righteous dahil tayo'y naniwala po dito. So ano po ang part ng tao pag narinig yung gospel of grace, maniwala. Pag ang tao ay naniniwala, siya po ay ituturing righteous. Tandaan po natin si Kristo na walang kasalanan, siya po ay nagiging makasalanan dahil po inako niya ang kasalanan ng tao. Kaya pag sinasabi natin message of the cross, sa time na ito, yan po ay good news na. Sa time na ito, ang cross ay good news. Pero dito po, sa time, banda dito po, under the law, ang cross ay hindi siya itinuturing na good news sa time na ito. Kaya kailangan maging malinaw sa atin, ang message of the cross ay nagiging basis, basihan para ang tao'y maligtas under sa dispensation of grace. So we are under grace. We are not under the law. Romans chapter 6:14, pakibasa. Patunay na hindi tayo ilalim sa kautusan. Sige. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Okay. So, ayon sa binasa natin, we are not under the law, but under grace. So, ang mga teaching ng law ay yung sa time ni Moses, yung 613. Mayroon pong 613, hindi lang 10 commandments, mayroong 613 recorded law. At yun po ang sinusunod requirements para sila'y maging righteous. Okay? Para sila'y maging righteous,
sundin nila ang buong kautusan, pero under the grace, ang righteousness ibinigay na lang ng Panginoon sa mga naniniwala. Pero noon ang righteousness ay mayroon silang gagawin. Pakibasa ulit, pakibasa itong Deuteronomy chapter 6, 24 to 25. Sige po. Deuteronomy chapter 6, 24 hanggang 25 para malaman nyo, ang tao ay maging righteous sa time na ito, sundin ang buong kautusan, ikumpara sa dispensation of grace na ang righteousness ibibigay na lang sa mga naniniwala. Pakibasa. Deuteronomy chapter 6 verse 24. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day. Verse 25. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, So, as He had commanded. ayan. Paano sila maging righteous daw? Ayon sa binasa natin, dapat nilang sundin ang buong commandments, ang buong alituntunin, sila'y maging righteous. Dito ba sa under the grace of God, kailangan pa bang sundin itong 613 para tayo maging righteous? Hindi. Ang tao ay maging righteous dito, maniwala sa mensahe ng tungkol sa cross. Okay? So, Apostle Paul treats the cross of Christ as the absolute center of Christian faith. Naunawaan nyo? Ang cross daw, ito yung center of the Christian faith. Ito yung pinakasentro ng ating paniniwala, yung mensahe tungkol sa cross. For him, it is not just a symbol or historical event. It is the power. Basahin nyo sa 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18, ang cross ay power of God. Okay? The power of God. So, basis siya para maligtas ngayon ang tao. Dapat ang mensahe ito. Hindi maliligtas ang tao kung hindi paniniwalaan ang mensahe tungkol sa cross. Pakibasa yung 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God. Okay, so ang message of the cross, the preaching of the cross, para sa kanila na hindi ligtas ay kamangmangan. Pero sa mga naligtas, ang mensahe tungkol sa cross ay power of God. Idagdag nyo yung Romans 1:16. Romans 1:16 para mas maunawaan nyo kung para kanino ang mensahe. Sige, Romans 1:16. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. Alright, so it's the power of God unto salvation. So ulitin ko, yun po ang mensahe sa time na ito, under grace. Ulitin ko po ang mensahe para ang tayo maligtas, ito po ang paniniwalaan. Hindi po yung sa law of Moses, wala pong iniligtas sa law of Moses. Okay, at hindi rin po kingdom gospel ang paniniwalaan dito. Okay? Or yung law of Moses. Ang paniniwalaan po sa panahon natin ngayon ay ang gospel of grace. Wala na pong iba. Pag sinasabing grace, ang mayroong nag-work para sa atin. Pag sinasabing grace or parable biyaya, pag sinasabi yan, mayroong nag-work para sa atin. Ngayon, sino ang nag-work para ang tao maligtas? Si Jesus. Siya po ang nag-perform. Dito, under the law, ang tao siya yung mag-perform para maligtas. Kumbaga, ang tao ang gumawa. Basahin yung Mark 1:4. Paano sila magkaroon ng kapatawaran sa kanilang kasalanan kung ang Panginoon ba ang nag-perform o yung tao. Mark 1:4. John be baptized in the wilderness and
which the baptism of the repentance and for the remission of sins. So, malinaw po. Ano po yung ginagawa ng tao para makapatawad ang kasalanan? Magpabautismo. Okay, baptism. So, baptism ay para sa mga Israelites. Ang salvation sa kanila ay kailangan magpabautismo sa tubig. Eh dito, sino yung nag-transform para ang tao ay maligtas? Si Jesus Christ. Kaya hindi kailangan yung tubig. Hindi kailangan yung bautismo sa tubig kasi ang kaligtasan ginawa na ng Panginoon. Hindi katulad noon na ang gumawa para ang tao ay maligtas, yung tao lang din. Pag hindi magpabautismo, hindi sila maliligtas. Basahin niyo yung Mark 16:16. Mark 16:16. Sige. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, sige, tuloy. Tapos na yung 16? Okay. Napansin nyo kung sino ang hindi magpabautismo, hindi maliligtas. Ang maliligtas, yung magpabautismo lamang. Ang tanong, yung bautismo sa tubig, yun din ba ang basihan para maligtas ang tao under grace? Hindi na. Noon yun. Okay, practice ng mga apostol. Ang mga apostol, inutusan silang mangbautismo dahil yun ay part ng kanilang marching order. Ipangaral nila sa mga Israelites. Kaya anong sabi sa Matthew 28:19? Matthew 28:19. Inutusan ang mga apostol na mangbautismo. Sige. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, ulitin ko ha. Ang inutusan ng mangbautismo ay ang mga apostol. Ipinapangaral ba nila ang cross? Hindi. Okay? Hindi nila ipinapangaral ang cross as good news. Sila po ay nangangaral tungkol sa bautismo sa tubig para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ang mga Israelites. So tayong mga Gentiles, hindi bahagi sa 12 tribo ng Israel. Iba po ang ni-required para ang tao ay maligtas. Paniniwalaan ito. Ibasahin niyo yung 1 Corinthians 15:1-4. Ipinapangaral, na-emphasize ni Apostle Paul, ang kaligtasan ay dapat maniwala sa finished work ng ating Panginoon, His death, burial, and resurrection. Pakibasa. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved, if ye are keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in me. Chapter 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Chapter 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Okay. So, dito malinaw ha, paano maligtas ang tao. Kaya, sabi dito sa verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Pag sinasabing keep in memory what I preach unto you, ay hindi lang po ito pag narinig nyo hanggang doon lang. Dapat mag-remain sa atin. Mag-remain sa ating memory, mag-remain sa ating pamumuhay yung finished work, yung work ng Panginoon. Kasi sabihin, hindi siya temporary kasi dapat ito'y mananatili. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Ano yung ipinapangaral ni Apostle Paul? The gospel of grace. Ito po yung ipinapangaral niya
na dapat mag-remain sa atin. Basahin niyo yung Acts 20:24. Acts 20:24. Na ini-required sa atin na dapat mag-remain sa ating kaisipan ang mensahe. Basa? Acts 20:24. But none of these things moved me, neither found I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the Ayan. grace of God. To testify the gospel of the grace of God, yung sinabi niya kanina sa 1 Corinthians 15:1-4, the gospel which I preach unto you, the gospel of grace. And then, if you keep in memory, sabi niya, keep in memory, dapat po mag-remain sa atin. Kahit saan tayo, hindi po mapalpalitan, mababago, dahil nanatili sa atin buhay, yung ibanghilyo na ipinangaral ni Apostol Pablo tungkol sa gospel of the grace of God. Kaya ang kaligtasan dito ay hindi sa pamamagitan ng works ng tao, ang kaligtasan dito by grace na rin. Okay? Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Sige. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. 9. Not of works, lest any man should boast. Okay, ang salvation ay gift. Sa time na ito, sa time ng grace, salvation by grace, salvation ay gift. Dito po, ang salvation ay hindi regalo kasi kailangan nilang gawin, kailangan nilang i-perform para sila'y maligtas. Pero dito po, under the dispensation of grace, salvation ay isang regalo. Paano nagkaroon tayo ng regalo nung tayo'y naniwala? Ibinigay na lang po yung kaligtasan sa mga nanampalataya dahil tayo'y naniwala. Kailan po ito nangyari? Basahin niyo nga yung Romans 10:17. Romans 10:17 para malaman nyo paano nangyari, nagkaroon tayo ng tinatawag na paniniwala upang tayo maligtas. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of Ayan. God. So ang faith kailan po nagkaroon ng pananampalataya? Nung tao ay nakarinig ng Ebanghelyo. Kasi faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, kailangan talagang iparinig sa mga tao yung Ebanghelyo. Kasi pag hindi nila marinig yon, paano sila maligtas? Paano sila maniniwala kung wala yung gospel na iparinig sa kanila? And then after that, basahin niyo yung Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Nung narinig, naniwala, ano ang next? Pakibasa. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed. Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Okay. So, di ba napansin after they heard? Kaya sabi sa verse na ito, sabi niya, in whom ye also trusted, after that ye heard. So, mayroon po siyang pinakinggan. Kaya sa Romans 10:17, faith cometh by hearing. And then sa Ephesians 1:13, malinaw po dito, dapat niyang marinig. After that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, and also after that they believe. Ye believe, ano po, ang nangyari, seal. Siya po ay sinilyuhan ng banal na espiritu. So, gaano po kahalaga ang faith, ang pananampalataya, at ano yung ating pinaniwalaan, yung mensahe. Okay? So,
the cross is the power of God for salvation. Nabasa natin sa 1 Corinthians 1:18. Yung sinasabi ni Apostle Paul. So the message of the cross is the power of God. Ulitin ko ha, the message of the cross is the power of God. Kaya kung ang tao ay gusto niyang maligtas, dapat ang gospel na pininiwalaan yung mensahe tungkol sa ginawa ni Kristo sa cross. Ang tanong, saan ba siya iniligtas? Saan siya iniligtas? Ang tao iniligtas sa darating na parusa. At sa darating na tinatawag na punishment, eternal punishment sa lake of fire. So, ganito po ang nangyari. Pag ang isang tao naniniwala sa mensahe, hindi na siya makakaranas dito. Okay? So, mangyari ang wrath ng Panginoon pag ang mga believers ay nasa langit na. Okay? Ito po. So, ibig sabihin, yung makakaranas, lahat ng maiwan, yung hindi makakasama sa heaven, sila yung makakaranas ng galit ng Panginoon. Pero yung mga believers ngayon, na naniniwala po sa mensahe ito, hindi makakaranas ng parusa ng Diyos. Nako nyo? Hindi makakaranas sa parusa ng Diyos. Anong sinabi sa 1 Thessalonians 1:10? Kung makakaranas ba tayo? 1 Thessalonians 1:10. Sige. Para malaman nyo. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath To come. So we are delivered from the wrath to come. Ito po yung next na mangyayari. Pero good news para sa ating naniniwala ngayon. Bago mangyari itong galit ng Panginoon, aakyat muna sa langit yung mga believers ngayon. Tama niyo? Aakyat muna ang mga believers doon sa langit at yung makaranas ng galit ng Diyos ay yung mga maiiwan. Okay? Kaya idagdag nyo ang 1 Thessalonians 5:9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Kung tayo ba ay appointed sa darating na puot galit ng Diyos. Sige, 1 Thessalonians 5:9. 1 Thessalonians 5:9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. We are not appointed to wrath. Ito yung dapat na maging malinaw sa atin. Ang mga mananampalatay ngayon ay hindi appointed sa darating na puot. We are delivered from the wrath to come. Bakit po ang destination natin sa langit? Ang citizenship natin sa langit. Pakibasa, Philippians 3:20. Philippians 3:20. Ang ating bayan, ang tunay nating bayan ay sa langit. So bago mangyari ang galit puot ng Diyos na kanyang ibubuhos sa mga makasalanan, lahat ng mga nanampalataya ngayon ay dadalhin mo na doon ayon sa na-mention sa 1 Thessalonians 1:10, 1 Thessalonians 5:9, then sa Philippians 3:20, pakibasa. For our conversation is in heaven, from hence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Okay, so our conversation or citizenship saan daw? Sa heaven. Okay? Sa heaven. So, the cross is the power of God for salvation. The cross is where God's saving power is revealed. Ulitin ko ha. The cross is where God's saving power is revealed. Through Christ's death, people are rescued from sin. Not by human effort, but by what? God's action. Ulitin ko ha. Pag sinabing not by human effort, hindi sa sarili natin kakayanan para tayo maligtas, but by God's action. So ang Panginoon ang gumawa. Bakit niya ginawa yon? Pakibasa, Romans 5:8. Bakit niya ginawa? Romans 5:8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon,
Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, si Kristo'y namatay nung tayo'y makasalanan pa. So, number 2, the cross reveals God's wisdom, not human wisdom. Ano bang ibig sabihin ng human wisdom? The cross reveals God's wisdom. Ito po yung mensahe ng cross, not human wisdom. So, Apostle Paul says the cross looks foolish to the world. Ulitin natin basahin ang 1 Corinthians 1:23-24. Sa 1 Corinthians. Again. 1:23 hanggang 24. Hey. But we preach Christ crucified unto the Jews as stumbling block, and unto the Greeks foolishness. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God. Okay. So dito, sabi ni Apostle Paul, but we preach Christ crucified. So we are introducing, preaching the cross. Christ crucified. Unto the Jews, ano daw unto the Jews, ang cross para sa kanila is stumbling block. Okay, stumbling block. And unto the Greeks, foolishness. Para sa mga hindi ligtas, ang mensahe ng cross ay foolishness, kamangmangan po sa kanila. Sa verse 24, but unto them which are called both Jews and Greeks, Christ is the power and then the wisdom of God. Okay? Christ is the power and the wisdom of God under this present time. Siya po yung wisdom, siya din ang power. Ibig sabihin, what the world sees as weakness, a crucified Savior is actually God's highest wisdom. Sa sanlibutan, iba po ang kanilang pananaw, yung ibig sabihin pag sinasabing cross, pero sa mga nanampalataya, ito po ay a power of God unto salvation. Is actually God's highest wisdom, a plan no human mind could design. So, hindi po kayang maunawaan ng tao. Papaano nangyari yon? Okay? Na pag naniniwala yan, ang tao'y maligtas, yun po yung ni-require ng ating Panginoon para ang tao'y maligtas. Dapat niyang paniwalaan ang mensahe na yon. Once na ito po'y na-ignore, once po na ito'y hindi pinaniniwalaan, ang kanyang pupuntahan ay hindi po sa langit. Dahil ang ni-record lang po na ebanghelyo sa panahon ngayon para ang tao ay pupunta sa langit ay ang gospel of the grace of God. Kung hindi ito pinaniniwalaan ng tao, hindi siya pupunta doon. Kung i-reject ang mensahe tungkol sa cross, ang pupuntahan ng tao sa lake of fire. Dahil isa lang ang ni-required na ebanghelyo ngayon para ang tao ay maligtas, paniwalaan si Kristo. Paniwalaan yung kanyang mismong ginawa sa cross na dapat hindi dapat siya'y mamatay, pero dahil sa kanyang pagmamahal, inako niya ang kasalanan ng sanlibutan at kung sinong maniniwala sa kanyang ginawa, siya'y maliligtas. Okay? Number 3, the cross is the foundation of preaching. The cross is the foundation of preaching. 1 Corinthians 2 verse 2. 1 Corinthians 2 verse number 2. Pakibasa. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Alright. So, napansin niyo dito? Sabi na, save Jesus Christ and Him crucified. So, Paul refuses to build his message on anything else. Si Apostol Pablo, hindi siya nag-imbento ng mensahe. Hindi siya gumawa ng sarili niyang mensahe. Ang kanyang ipinapangaral ay yung tinanggap niya mula sa ating Panginoon. Okay? So,
For Apostle Paul, every message, teaching, and ministry must center on what? Center on the cross. Center on the cross. Not philosophy, status, or human achievement. Hindi doon ibinabase sa kung anuman ang mga ating natapos o anuman ang ating na-achieve. Okay? Hindi po yon dahil ang sentro po sa mensahe sa panahon ngayon ay yung cross. Okay? Ayon kay Pablo, kaya nga dito sa binasa natin ay in-emphasize niya yung work ng ating Panginoon. Kaya, ulitin ko po yung the teaching, the message, and ministry must center on the cross. Paano kung ang kanyang ipinapangaral ay hindi ito yung sentro, hindi yung finished work ng Panginoon, nakafocus sa Law of Moses, nakafocus po sa mga katuruan under the Law of Moses. Ito pong mga katuruan na nandito po ay hindi ni-required under the dispensation of grace, under the grace. Kasi ang programang ito ay hindi na nag-operate under grace program. Okay, hindi na yan nag-operate. Kaya nga tinapos ng Panginoon. Tinapos ng Panginoon ito, yung mga alituntunin na ni-require dyan, tinapos niya sa cross. Basahin nyo sa Romans 10:4. Romans chapter 10 verse 4, para malaman nyo na si Jesus Christ ang kaganapan ng mga na nasa kautusan. Pakibasa, Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. So Christ is the end of the law. Winakasan na niya at inabolish pa. Basahin niyo ang Ephesians chapter 2, 14 hanggang 15 para malaman niyo na ang mga alituntunin, commandments, laws na na-record before ay hanggang dito lang sa cross. Pakibasa, Ephesians 2, 14, 15. Kasi yun, malalaman nyo dun malalaman natin na ang mga alituntunin ay pinawalang bisa. Sige. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. 15. Having abolished the flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making Okay. peace. Dito napansin niya, pag sinasabi nating abolish ay pinawalang bisa. Ano po yung mga pinawalang bisa? Nandito na-record na yung law, mga commandments, ordinances, ay pinawalang bisa. Kailan? Nung si Kristo'y namatay. Kaya hindi po pwedeng i-record sa atin, sa panahon ngayon, yung mga ni-required under the law of Moses. Bakit po? Hanggang dito na lang sa cross. Inabolish ang mga alituntunins, commandments, mga ordinances. Ano ba yung mga ordinances? Yung mga bautismo, yung mga kapistahan, tungkol sa pagkain, at marami pa na mga seremonyal. Hindi yon applicable under grace. Hanggang dito lang sa krus, inabolish or pinawalang bisa. Di ba mayroong iba na pag kumakain ka ay sasabihin nila, ay bawal yan. Kasi mababasa sa Biblia, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng dinuguan, bawal kumain ng... kailan ba pinagbabawal? Hindi naman pinagbabawal under grace. Kailan? Sa panahon na nag-operate ang Law of Moses. Yun ba ay nag-operate under grace? Hindi. Kasi, nung si Kristo'y namatay, inabolish niya, pinawalang bisa niya. Okay? So, maraming mga
dapat nating maunawaan dyan, tandaan po natin, we are under grace program. Number 4, the cross brings forgiveness. And another is justification. The cross brings forgiveness. Ibig sabihin, ang forgiveness, ang kapatawaran ng kasalanan ay nasa cross. Ang justification ay nasa cross. Bakit noon? Paano ang forgiveness noon? Di ba binasa natin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Paano ang justification noon? Dapat sundin ang law of Moses. Ang tanong, yun ba ay ang justification, ang forgiveness ay parehas ba sa panahon ni Moses under grace? Hindi po. Kasi ang forgiveness ay ibinigay na lang ng Panginoon kung ang tao'y naniwala. 1 Corinthians 15:3. 1 Corinthians 15 verse 3. Sige. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. So, malinaw po yan na ang work ng Panginoon ay napakahalaga. Kasi for I delivered unto you. Ano po yung i-deliver niya? Yung gospel, yung ebanghelyo. Okay? For I delivered unto you first of all that which I also received. How that Christ died for our sins according to the Scriptures. So Christ died for our sins. At Kanyang ginawa yung kapatawaran ng lahat. Forgiveness, ulitin ko po, and justification ay nasa cross. Idagdag natin basahin ang Romans chapter 3, 25. Romans chapter 3, 25. Romans chapter 3 verse 25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. Alright. So ang kapatawaran dito ay sa blood of Christ. Ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng blood. Pero dito po ang kapatawaran ng kasalanan ay sa bautismo sa tubig. Magkaiba po yan. Yung binasa natin sa Mark 1:4 kanina, ang bautismo sa tubig, yun yung basis para ay tayo mapatawad. Pero under grace, ang kapatawaran ay sa dugo ng ating Panginoon. And then yung justification natin, ganun din. Dito sa under grace, justification ay free. Romans 3:24. Romans 3:24 na malaman natin na ang justification ay libre. Under grace. Sige. Romans 3 chapter 20 verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. Okay, ano daw ang justification natin? May bayad ba o libre? Libre. Yes, free. By His grace. Pero noon, hindi. Dito po, under the law, ang justification ay mayroon silang gagawin. Dito po, libre ang justification. Ang tao ay pinawalang sala, libre under grace. Ang justification o ang tao ay mapawalang sala under the law, dapat nilang gawin. Pakibasa niyo yung Romans 2:13. Romans 2:13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Okay, napansin nyo, the doers of the law shall be justified. Dito po, we are freely justified or justification freely by His grace. Under the grace. Justification freely by His grace. Dito, under the law, justification by doing. Okay, by doing the whole law. So, nabasa natin sa Romans 3:24-25. The cross is where sin is forgiven. Ulitin ko ha. The cross is where sin is forgiven. Unbelievers are declared what? Righteous before God. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang righteousness
tayo po ay diniklarang righteous dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus, hindi sa pamagitan ng ginawa ng tao. The cross is where sin is forgiven. Believers are declared righteous. Pag sinasabing declared righteous, anong pagkakaunawa natin? Ang mga believers diniklarang righteous. Ibig sabihin, ang mga believers ngayon idiniklarang matuwid sa harapan ng Panginoon. Dito po, bago sila ideklarang matuwid, mayroon silang gagawin. Sundin ang buong kautusan. Ano bang mas madali? Susundin yung buong kautusan ni Moses or paniwalaan yung ginawa ni Kristo at idiniklara kang righteous? O di mas madali? Di ba? Dito, mayroon ka pang daming gagawin na pag hindi mo nagawa lahat, babalik ka sa zero. Basahin yung James 2:10. Sa James 2:10. Pag hindi mo nagawa lahat, balik ka sa zero. Gawa ka ulit. Dapat i-perfect. Pag hindi mo nagawa yung isa, balik ka na naman sa zero. Gagawa ka ulit. Ang hirap. Basahin nyo. James 2:10. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. Di ba? Yung isa lang, halimbawa 1 to 10. Nagawa mo hanggang 9. Tatawagin ka ba bang righteous? Hindi, kasi makasalanan ka pa rin sa lahat. Babalik ka sa zero. Then, gagawa ka ulit. Start sa number 1, 1 to hanggang 10. Hindi mo nagawa hanggang 9 ka lang pwede. Balik ka na naman sa zero. Ang hirap. Dito po dapat i-perfect nila. Dapat sundin lahat bago sila maging matuwid. Eh dito, maniwala sa ginawa ng Panginoon. After that, idideklara kang righteous. Yan yung grace. Yan yung grace ng Panginoon. Hindi mo ginawa, pinaghirapan ang salvation, regalo. Di ba wala namang naghihirap na para mabigyan ng regalo? Ang regalo, ibinibigay lang yan. Di ba? Hindi ka naghihirap, ibinigay lang. Ganun po ang kaligtasan dito. Eh dito nga hindi po. Dapat gagawin. Dapat paghirapan para maligtas. Number 5, the cross reconciles humanity to God. Anong ibig sabihin ng reconcile? Ibig sabihin pinagkasundo from enemies to friendship. Ang mga hintel noon ay enemies, kaaway ng Diyos. Pero ngayon po ay pinagkasundo. Paano nangyari? Balik pa rin tayo sa work ng Panginoon. The cross reconciles. Kaya ulitin ko magkaroon lamang po ng reconciliation kung ang gospel ay gospel of grace. Pero kung ang gospel ay tungkol sa law of Moses, ang gospel tungkol sa kaharian, walang reconciliation po ang mangyayari under this present time. Okay? Romans 5:10. Basahin. Romans 5:10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. So, di ba napansin nyo? For if when we were enemies, sino po? Tayo. Doon daw tayo ay kaaway, kalaban ng Diyos. Pero paano nangyari na na-reconcile tayo? Nung tayo ay makasalanan, tayo ay enemies, kaaway, and then we were reconciled. Ang reconciliation nangyari nung ang tao naniniwala sa Ebanghelyo, the Gospel of Grace. Ibig sabihin, dahil sa cross, dahil sa nangyari sa cross, ang tao ay na-reconcile saan? Sa Panginoon. Na ipagkasundo ang mga makasalanan naniwala sa cross, sa mensahe ng cross, siya po ay na-reconcile. Naging kaisa, na-reconcile sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Reconciliation happened by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Eh, nung hindi namatay si Kristo, mayroon bang reconciliation? Wala. Walang reconciliation.
walang reconciliation na nangyari. Nangyari lamang ang reconciliation na ipagkasundo ang mga tao sa Panginoon nung si Kristo ay namatay. Dapat bang paniwalaan yung kanyang ginawa? Yes. Dapat paniwalaan. So the cross removes what? The separation between God and humanity. So si Kristo ang nagiging mediator doon. Basahin nyo. 1 Timothy 2. 1 Timothy chapter 2 verse number 5. 1 Timothy 2:5. Sige. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ayan. So, wala na pong nag-divide. Hindi na divided ang tao dahil mayroon ng namagitan at si Kristo. Siya yung namagitan. So, the cross removes the separation between God and humanity. Wala nang separation. Si Kristo na yung naging instrument para mayroon pong pagkakaisa between God and humanity. Inalis niya yung wall, yung boundary, pinag-isa niya nung ang tao ay naniniwala. Kaya, ang mga believers ngayon, tinatawag na body of Christ. Okay? Tinatawag na body of Christ. We are His body, Christ is the head. Basahin natin yung Colossians 1:18. Colossians 1:18, patunay na Christ is the head, we are His body. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, si Kristo, siya ang head, we are His body. Kaya pag sinabing the church, the body of Christ, referring to the believers saved by grace. Referring to the believers saved by grace. Hindi po kasama yung mga believers dito natatawag yung church, the body of Christ. Hindi po yung mga believers na under grace ang tinatawag body of Christ. Lahat ng mga believers under grace ang tawag po body of Christ. Hindi kasama yung mga 12 apostol. Sila po ay mga kingdom believers. Ang tawag po sa kanila ay kingdom believers. Ang tawag naman sa atin, grace believers. Magkaiba po yun. Grace believers, naniniwala sa gospel of grace. Kingdom believers, naniniwala sa kingdom gospel. Dapat maging malinaw sa atin yan. Kingdom, grace. 12 Apostle Paul. Okay? May mga requirements para sila'y maligtas. Dito po, wala. Ginawa na ng Panginoon lahat. Kaya dapat nating ipagmalaki ang Panginoon. Okay? The cross removes the separation between God and humanity. Number 6, the cross destroys what? The old sinful life. Ibig sabihin, once na ang tao naniniwala sa message of the cross, yung dating pang-uugali natin, wala na yun. Alisin. Okay, kaya pala may isang sinasabi sa Ephesians 4:31. Ephesians 4:31. Sige, Ephesians 4:31. Ano yung dapat i-remove, alisin sa buhay natin? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So, anong sabi sa 31? Alisin na ninyo ang lahat ng galit, uot. Huwag na kayong mambubulyaw at magsalita ng mga kasamaan. Alisin na ninyo. So, ang isang tao pala, pag naniniwala, naging believers, ang daming pwedeng maalis. Okay? Ang daming pwedeng alisin. Ano na dapat ang sistema ng pananalita natin? Colossians 4:6. Colossians 4:6. Tignan nyo, paano na tayo ngayon magsasalita kung hindi na mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin, magsasalita ng masasama. Ano dapat? Colossians 4:6.
Let your speech be always with grace, Uh-huh. seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Ayan, so ang pananalita natin ay with grace na rin. Mahinahon, with clarity, seasoned with salt. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. So hindi ka na yung katulad doon na pinusupo, di ba? Mayroon ka na, napaka-pinusupo naman ng tao to. Iba yung sagot sa tanong ko, di ba? May mga ganon. Ngayon po hindi. Okay, kung may magtatanong, dapat sasabihin ng maayos. Hindi yung sinasabi nilang pilosopo. Nagsasalita ng masama. Nagsalita ng masama. As in, karor ko di jay. Hindi pwede magsalita ng masama. Ayon sa binasa natin, alisin na ninyo ang mga salitang masama. Okay? So lahat ng anyo ng kasamaan, alisin. Anong sabi sa 1 Thessalonians 1:22? 1 Thessalonians 5:22. Lahat ng anyo ng kasamaan ay alisin. Layuan, 5:22. Abstain from all appearance of evil. Ayan. So, abstain from all appearance of evil. Ibig sabihin, lahat ng kasamaan, anyo ng masama, alisin, iwasan. Okay? So, Sama na Lord. mga ganun po, pag ang isang tao naniniwala, kaya the cross destroys what? The sinful life. Yun kasi yung tinatawag na sinful. Yung pananakit, panlalait, pagsalita ng masama, yun po yung tinatawag sinful. Yun po ay alisin. Okay? Pag naniniwala, pag siya ay nanampalataya, siya ay bago na. Okay? Basahin nyo yung 2 Corinthians 5:17. Pag ang isang tao ay nandito na kay Kristo, bago na. Paano nangyari yun? The cross destroys the old sinful life. Pakibasa, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are Ayan. become So malinaw. Kung ang tao pala na kay Kristo, siya ay bago na. Wala na yung dati, wala na yung mga ginagawa kung ano man. Bago na. Pag nasa Panginoon. So paano nangyari yun? The cross destroys the sinful life. Okay? Idagdag nyo yung Romans 6:6. Romans chapter 6:6. Sige. Romans chapter 6 verse number 6. Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve Yan. We should not serve sin. So wala na yung dati, no? Pag sinabing old man or old nature was crucified. Okay? That the body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. So, the cross destroys the old sinful life. So, yung old self, old nature was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away. So, wala na. Ganun po. Kaya, the cross is not only about forgiveness, it breaks sin's control over believers' lives. Nakuha yung point? It breaks sin's control over believers' lives. So napakahalaga po pala. Kaya tandaan lagi natin. Since tayo ay transform believer, grace believers, ang dami pong pwedeng mabago sa atin. At yung pagbabago na yon, maraming taong pwedeng ma-bless. Okay? Or ma-motivate, ma-encourage. So the cross destroys the old sinful life. Number 7, the cross creates a new identity in Christ. Good news para sa atin. Magkaroon tayo ng bagong identity. Anong sinasabi sa Galatians 2:20? Galatians 2:20. Basahin niyo.
Galatians chapter 2, verse 20. Magkaroon tayo ng bagong identity kay Kristo. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Ayan. Son of So ang identity natin na kay Kristo, ang identity natin ay nabago. Ano po? Ang ating sarili, ang ating pagkataon na ipako kasama ni Kristo. At si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Nakita niyo yung identity na bago. The cross creates a new identity in Christ. Hindi na tayo ang nag-control sa sarili natin. Si Kristo na po ang nag-control sa atin. The cross defines believers' new identity. Bakit sinabing new identity? Siyempre, hindi mo na magagawa yung kasalanan, hindi mo na gagawin kung ano yung mga nakakasama, hindi mo na gagawin yung mga nakakasira. Bagong identity nga eh. Okay? Kung halimbawa, noon, example lang, noon tayo ay naninira, noon tayo ay nananakit ng damdamin, tayo noon ay nambubulyaw o anuman. Bagong identity, hindi na. Sisinungaling, salita ng masama, ngayon, hindi na. Okay? Dapat alam nyo ano yung mali, ano yung tama. Pag mali, huwag nyo gawin. Okay? Kasi, nasa Panginoon tayo. Meron tayong bagong identity. Lahat, kung maaari, iwasan yung mga hindi karapat-dapat. Kasi nga, yung sa binasa natin, sino ang nasa atin? Si Kristo. Ayaw ng Panginoon yung kasamaan. Binanggit na natin kanina, lahat ng kasamaan ay dapat alisin. Okay? So the cross defines a believer's new identity. Life is now what? Centered in Christ. Sino yung sentro sa buhay natin na yun? Kristo. Si Kristo na. Kung siya yung sentro sa buhay natin, dapat yung karapat-dapat. Okay? Basahin niyo yung Colossians 3:23. Colossians 3:23. Colossians 3:23. Sige. Kumbaga, ang lahat ng gagawin natin sa Panginoon na lang. Pakibasa. Colossians 3:23. And whatsoever ye do, do it heartily, as the Lord and not unto men. So lahat ng ginagawa na natin ngayon, for the glory of God. Sa kasamaan ba, mag-glorify ang Panginoon? Hindi. Sa kasinungalingan, mag-glorify ba ang Panginoon? Hindi rin. Sa lahat ng ng kasamaan, ginagawa, mag-glorify ba ang Panginoon? Hindi. So ano ang goal natin? To glorify God. Okay? So, paano nangyari? Dahil sa work ni Christ. The cross creates a new identity in Christ. Number 8, the cross is the ground of unity for the church. Di ba? Ito pang good news mga kapatid. Dahil sa work ni Christ, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Okay, kaya mayroon tayong ganitong gawain every Sunday para ma-maintain yung pagkakaisa. Unity. The cross is the ground of unity for the cross. Anong sinabi sa 1 Corinthians 1:13? 1 Corinthians 1:13. Anong sabi? Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were ye baptized in the name of Paul? Okay, so hindi po divided. Kaya, pag sinasabi na unity, mayroon pong pagkakaisa. Kaya, good news yan para sa atin. Mayroon tayong pagkakaisa, mayroon tayong gawain every Sunday. So, maintain lang po natin yung pagkakaisa na yon. Okay? So, because only Christ was crucified, all believers are equal. And the foot of the cross. Ulitin ko po, lahat ng believers ay pantay-pantay lang sa Panginoon. Okay? Wala pong nakalamang, wala pong mababa, wala po. We are equal in the sight of God. Lahat ng believers naniniwala under grace, we are equal. Okay? In the sight of God. Number 9, the cross is the center of false boasting.
Kaya nga ang pinagmalaki ni Apostol Pablo yung work ni Christ. Galatians 6:14. Galatians chapter 6 verse 14. Sige po. But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. So, yun yung ipinagmalaki ni Apostol Pablo, yung cross. Kaya sabi niya, the cross is the center, lalo na sa buhay natin. So, ibig sabihin, nothing, status, achievements, or knowledge matters more than the cross. Ganon kahalaga po ang mensahe ng cross. Okay? Ganon kahalaga. Kailangan na maging malinaw sa atin ang mensahe tungkol sa cross na ito. Alam natin na cross, pero hindi malinaw sa atin anong message. Di ba alam natin yung cross? Alam natin na si Kristo ay namatay sa cross, pero yung mensahe, hindi natin alam. Hindi malinaw, pero ngayon po, ay sana ay naging malinaw sa atin. Kaya yung handouts nyo, i-review nyo at kabisaduhin nyo at isapuso nyo. Okay? Kailangan po yan. So bilang pagtatapos, according to Apostle Paul, the cross of Christ is important because it is the power of God for salvation. Letter B, pakibasa. Letter C. The foundation of all preaching. Next. The source of forgiveness and justification. Next. The means of reconciliation with God. Next. The breaking of sin's power. Sige. The basis of a new life in Christ. Sige. The foundation of Christian unity. The only true reason for hope. Ayan po yung talagang dapat niyong tandaan nung tayo naniniwala sa mensahe ng cross. Tandaan niyo po yung kung ilang bagay na yan. At kung maaari, i-memorize nyo. Napakahalaga po yan. Okay? So sana po marami kayong natutunan. So bago natin i-close sa prayer, baka naman may mga question kayo. Lubos-lubusin na natin. Kasi wala tayong Sunday school, kumbaga minsan na. Sunday school preaching, pinagsabay na natin para